Hello, good morning. So magluluto ako ng sinigang at maaga ako nagising kasi babaon si ate. But before that, maghugas muna ng aking kamay. So ayan, hugasan ko muna ang aking kamay bago ako magluluto. At syempre, hugasan ko din yung mga sangkapo ingredients. Ingredients na gagamitin natin para sa pagluto ng sinigang. So maaga ako nagising ngayon kasi maaga yung pasok ng kapatid ko ni sis. So ayan. Tapos ako magugas ng kamay, so inugasan ko din yung karne. Buti nga, praise God, may tubig ngayon. Kasi minsan walang tubig dito sa bahay. So, thanks to God kasi may tubig para makapaghugas tayo. Pero nag-ipon pa rin kami para for sure. Ayan, since malinis na rin naman yung kawali, dyan na rin naman ako magpapakulo ng tubig sa kawali na gamitin ko na yan sa karne na may yung pinaglagyan ng karne kasi para tipid din sa ugasan, guys. Ayan, inugasan ko siya 2 beses. Ayan. Dapat naman talaga ugasan natin ng maayos. Ayan. Ayan, nagtaguasan ko yan. So, talaga naman, grabe yung panghugas natin. At next ay yung mga gulay, yung kangkong, syempre. And hinugasan ko din yung radish at saka yung kangkong. Ayan. Hinulit ko ulit, hugasan sila. Mamaya din, pag pipilian ko din yan kangkong pag iniwan natin ng pangsigang. At hinugasan ko din yung kamatis at sibuyas, luya. Ayan. So, tinabi ko muna yung ng aso. Ayan. Ayan, hugasan natin ulit. Tapos, uulitin ko syempre paghugas ng gulay nila. Tabi ko na muna itong kamatis. So, ayan. Naghiwa na muna ako ng sibuyas. Para tuloy-tuloy na mamaya. So, nakaligtaan ko nga pala dyan na dapat nagpakulo na sana ako ng baboy na karne para mabilis lumambot. So, ang ginawa ko muna is naghiwa muna ako ng sibuyas. Yan, hiwaan muna natin siya, guys. Pasensya na pala kung maingay yung background ko kasi nanonood yung kapatid ko, ay yung aking pamangkin pala ng paborito niyang palabas yung Paw Patrol. So, kaya yung iwan ng sibuyas ko kasi magsisigang tayo eh. So, hindi ko siya masyadong dinurog ng bongga. So, medyo malaki-laki na pahaba yung pag-ano ko ng sibuyas, paghiwa, guys. Ayan, tinapon ko muna syempre yung balat. So, ayan. Hiwain natin ulit to. Hiwain natin yung sibuyas ng paganyan. So, sa ngayon, kasi kanina pa talaga ako nakaluto within mga 7 a.m. nakaluto na ako ng sinigang para kasi maaga kasi umalis yung ate ko at saka si Kuya Emi. So, magbabaon sila. Ayan, next is kamatis. Since diba nakatinugasan ko naman siya kanina, so pwede natin siyang balatan. Inalis ko din yung buto niya sa may loob. Yan. Diba? Inalis ko rin. Tapos iniwa ko ng ganyan din, parang paba na kasi sigang naman siya eh, para hindi siya pinong-pino. Ayan. At ngayon kasi maaga din umalis si mama. So, sa ngayon, habang nag-edit pa ako nito, bantay ako sa aking pamangkin na si Niyumi. At habang nanonood siya ng Paw Patrol, umalis kasi yung mama ko, so kaming dalawa lang ng aking mabait na pamangkin. So, ayan, hiwain pa natin yung kamatis. At yan, thanks to God talaga, kasi hindi ko rin nakalain na hilig ko pala yung magluto. Pero, God is good, binigyan niya ako ng skills na ganito magluto para makapagpahinga din si mama. So, ito naman yung luya. Hiwain ko na rin yung luya. Yan. Since diba inugasan ko naman siya sa kanina, so for the balat na lang ang person.
Kaya thanks to God talaga kasi syempre sa edad ni mama, senior na rin yung mama ko. Ayoko na rin na napapagod si mama since nag-aantay pa rin ako. Kasi syempre, sabi ng kapatid ko, dapat pag pumasok ako dun sa final interview, so hindi nyo nalaman. Ang ina-applyan ko talaga is work from home, is parang tutor siya. So, ang ano ko is final interview naman na ako kasi hindi pa ako pumapasok dun sa final interview. Kasi nga, syempre, para ni-ready ko rin sarili ko. So, ito na nga, iniwan ko muna yung luya, mamaya ko na yung babalikan. So, sabi nila ate, para mabilis is, yung pinunasan ko muna yung lulutuan, is kailangan ko munang pakuluan tong baboy. So, ayan, saksa ko. At lalagyan natin ng tubig. Ayan, tubig para magkulo ba ang ating baboy agad. Since, di ba, naugasan naman natin siya kanina. At mamaya ko na pala siya lalagyan din ng asin. Pakuluan ko muna siya. Ayan, hayaan lang natin siyang magkulo dyan. At after ko nito, nilagyan ko ng tubig at saka baboy. Siyempre, babalikan ko yung hinihiwa ko doon. So, hinalo ko lang muna siya para pantay, para lahat yan. So, balik tayo dito sa luya. Ayan. Yun nga. So, habang nag-wait pa talaga ako at rini-ready ko yung sarili ko para sa final interview sa work from home or sa 51 talk na in-applyan ko is ito, nagluto-luto ako sa bahay at saka nagbabantay sa akin pamangkin. Pinili ko yung work from home kasi nga para makatulong kay mama at para hindi rin siya nahihirapan. Like, syempre sa edad na 60 plus ng mama ko, kahit need niya magpahinga, relax, sabi ko nga wag na siyang maaga magising. Kailangan niya din na matulog ng, alam mo yun, na magising ng medyo tanghali. Like, halimbawa, kahit mga 7 na or 8 kasi minsan nasanay na siguro yung mama ko 3 a.m. gising na siya, ganito, ganyan. So, ayan, binabalatan ko na yung luya. Ayan. And praise ka talaga kasi may skills pala ako na ganito na kahit paano makapagpahinga yung kamay ng mama ko. Kaya thanks to God talaga sa talent o sa gift na bigay niya. So, ayan, iniwa ko yung luya. Yan, nakita nyo medyo malaki-laki rin yung hiwa ko sa luya. At saka yung luya, isa siya sa mga pangpabango talaga. Siya yung pangpaalis din ng lansa ko, alam nyo. At saka aroma talaga siya. Yung sibuyas, kamatis, sila talaga yung kumukumpleto sa ating sinigang. Siyempre, yung sinigang mix, magic sarap, asin. Nilalagyan ko din yun ng asukal at saka patis. Pero syempre, kukunti lang. Syempre, mahirap naman na masobrahan tayo sa sisiw ng lalo na health is wealth. Mahalaga yung kalusugan, yung physical natin na katawan kasi biyaya to sa atin ni Lord. So, dapat nating ingatan. So, kaya sa paglalagay ng mga sangkap, syempre, dapat yung hindi mapapasama yung ating mga katawan, yung sakto lang na timpla, hindi sobrang alat, hindi sobrang tabang, hindi sobrang tamis, hindi, diba? Kundi sakto lang. Ayan, so hiwaan ko muna siya. Ito na. And abang nagluluto pala ako, kaya hindi ko nararamdaman mapagod kasi syempre abang nagluluto ako, kakwentuhan ko yung ate ko. Alam mo yun, sobrang blessed ko kasi may ate talaga ako, si Ma'am Jubel. Teacher siya dyan sa Santolan, praise God. Ang dami rin pagsubok na nangyari sa kanya, pero grabe si Lord sa buhay niya. Ang daming ginawa si Lord sa buhay na nakasurvive siya sa lahat. Kaya dahil yun sa pag-ibig ng Panginoon at sa kanyang power. And sa pamilya ko, sobrang pagsubok namin, sobrang hirap ng life namin, pero grabe si Lord. Naranasan namin ang mga bagay na to, naranasan namin na magkaroon ng kasaganahan sa buhay because of God. Alam mo, hindi perfect ang buhay. Pero because of Jesus, nagiging perfect because our God is perfect. So, ayan, back to ating sinigang. So, talagang kakagising ko lang, guys. So, maaga taga ako nagising para magluto. Kasi syempre ayoko na si mama na magluto. So, gusto ko na kahit paano mapahinga din ang kamay ng mama ko, di ba? So, ayan, habang waiting talaga ako sa pag-apply. So, ito na pala, nilagay ko na dito. Tatabi muna natin yan para mamaya. So,
hiwain ko na rin yung radish. Since nakita niyo naman, di ba, inugasan ko naman siya. Ayan. Sabi nga ng mama ko dyan, babe, kasi nung una ko, chilo yung gamit ko pang balat dyan. Eh, meron pala kaming pambalat na mabilis. Eh, syempre, since hindi ako, first time ko talaga gumamit lang, no? Nung una, mali-mali pa talaga, natatawa ko sa sarili ko. Syempre, minsan talaga, kailangan natin magkamali para matuto, di ba? So, ayun, ikinuha ko yung sinasabi ni mama na pangbalat talaga ng mga ganito radish para mas mabilis. Nung una mali-mali pa dyan yung nabaliktad yung ko, pero kinorek ako ng nanay ko. Kaya thanks to God na alam niyo, kaya ako natuto magluto because of una-una siguro biyaya ni Lord. Pangalawa is sa mama ko, talagang masarap magluto yung mama ko kahit nung bata kami. Isa ito sa lalo na solo parents lang yung mama ko. Ang pagluluto ay isa sa mga niya para mabuhay kami, 'di ba? Biyaya din ni Lord sa kanya, talent din niya yung magluto para makasurvive kami sa araw-araw, 'di ba? Nagluluto siya lutong ulam. Tapos yun yung ate ko din, mahilig din siya mag-order. Hanggang sa alam mo yun, ako kasi mahilig ako mag-explore, ganito. And siguro sa kakatingin ko, at thanks sa mga YouTube, dun sa mga bagong technology, di ba? Mabilis na natin malaman paano ang pagluto. At yun, nasa atin kung paano natin ma-low budget yung mga na makakakain tayo na magiging sinigang pa rin siya na sakto lang sa budget natin, di ba? So, ayan, at least, di ba, natutunan ko paano magbalat. So, nung nagpaturo pa rin nga ako dyan paano paghiwa nito. Kasi, syempre, mabuti na rin yun na nagtatanong tayo. Yung mahirap yung nagmamarunong tayo, di ba? Pag hindi natin alam, sabi nga, huwag mahiyang magtanong, di ba? So, ayan, iwan natin yan. Tapos, tatabi ko na muna siya. At syempre, itong kangkong, di ba? Mahalaga na iisa-isahin din natin to later kung may uod, kung di ba? Ayan, inalis ko yung mga matitigas dyan, pati yung dulo niya. Ayan, guys. Nisa-isa ko talaga yung kangkong dyan na linisan natin. At saka nagpapaturo talaga ako like sa mga ganito, paano ang paghiwa, paano tamang pagbalat or tamang ng kangkong. Ayan, tinuruan ako yung ate ko yan. Alam mo, kaya nag-enjoy talaga ako magluto kasi syempre, nagkukwentuhan kami ng ate ko. Like, ang mga usapan namin ng ate ko is about kay God, mga positive sa buhay. Alam mo yun. Masarap kasi kakwentuhan yung kapatid na, alam mo yun, nag-uusap kayo na parang mag-encourage sa isa't isa, maging kalakasan yung isa't isa. As in, alam mo yung ate ko, she's also my best friend and grabe, kaya salamat kay Lord at kay Mama sa pagre-raise niya sa amin na maging close kami ng ate ko talaga na alam mo yun na kahit wala kayong kaibigan, like kunti lang yung mga friends nyo, bilang lang, pero may kapatid kang babae, may ate ka na siya na sapat na parang siya na yung comfort mo, like sister mo in blood and sister mo also kay Christ, like sa soul, yung pasabay kayo naglilingkod, parehas kayo ng hilig. Kasi kaya nagpapasalamat ako kay God kasi alam mo, hindi man perfect yung family ko, but binigyan niya ako ng pamilya na una-una is may relationship with God, may attached sa isa't isa, yung kayo sa isa't isa close, yung alam mo yun na parang best friend mo kahit yung mama ko. Kaya sabi nga yung parang nagpapasakap kayo sa isa't isa, ganon. Kaya salamat kay God kasi binigyan niya ako ng family na mapagmahal at pamilya na hindi sumusuko sa kabila ng lahat, at pati pamangkin ko. Ayun, kaya sobrang thankful ako. Kaya yun, nag-enjoy ako magluto kasi syempre masarap magluto lalo na kapag ang mga kakausap mo like yung ate ko sobrang matured kasi pinag-usapan namin is about kay God, about sa mga para mapaayos yung karakter mo. Kaya Lord, thank you kasi biniyaan mo ako ng ate na si Jubel. Sa kabila ng mga lahat na naranasan niya negative, parang tinulungan mo siya, Panginoon, na maging positive sa buhay at lalong tumibay sa buhay. And thanks kay God kasi kay Lord talaga lahat yan kay Lord yung blessing na
maging matatag tayo sa anumang ano ng buhay. Siya talaga kaya pati yung pagiging maunlad natin because of God yan Kaya thanks to God, di ba? Hindi niya tayo pinabayaan. Patuloy niya tayong tinutulungan paano makausad, paano makamove on, at paano mamuhay bilang isang Christian, bilang isang tao. Kaya, Lord, thank you so much. So, ito na, talagang iniisa-isa ko nga talaga, inaalis ko din yung pag hindi na pwede, hindi na malambot, yung tangkay ng kangkong. Siyempre, tatapon mo na. So, yun. Kaya yan, hindi nyo ako nakita kasi doon ako sa kabila. So, ayan. Okay na siya, guys. Kaya, masarap talaga, lalo na kapag usapan ay maganda. So, ito na nga, dahil kulo-kulo na yung ating baboy, so, ilalagay ko na yung ating sangkap. Hinalo ko muna siya. Ilalagay ko na yung sibuyas. Yan. Ayan, kamatis, diba? Pero hindi ko rin muna lalagay niya ng asin at yung radish. Kasi yung radish mamaya na lang pag malambot na talaga yung baboy. So, ayan. Ilagay na natin. So, haluin ko muna bago siya iwan at bumalik dun sa kangkong at para iisa-isahin ko kasi yun mamaya na kangkong. Kung syempre maganda na titingnan natin kung walang uod, lilinisan natin ng maayos. So, bago yan, hinalo ko muna siya at hayaan ko muna tong kumulo at lumambot yung baboy. Kasi pag malambot na yung baboy, ilalagay ko na yung radish. Saka pa lang ako maglalagay ng mga panimpla doon. So, ayan. So, super aga ko talaga ngayon magluto kasi para sa kapatid ko at makakain din si Kuya Elmer. Since malambot na yung baboy, ilalagay ko na yung radish. Ayan. Kasi kanina, di ba, mahina lang yung apoy. So, pinalakasan ko, mabilis lang siya maglambot. So, ayan. Nilagay ko na yung radish para maluto. At hinalo ko din, syempre, di ba? Sarap talaga magluto. Alam mo yun, ngayon ko lang na-discover since nung paka-graduate ko sa college, ganito na. Kasi the time nung nag-aaral ako sa college, wala talagang time, kaya gustuin ko man magluto noon. Siyempre, ang dami naming lesson plan na ginagawa at ang daming mga output sa school at saka ayun, kaya hindi ako nakakapagluto. Kaya ngayon na parang, kasi kakagraduate ko lang last year, nung December. So ngayon, sabi ng kapatid ko, ipahinga muna ako. Pero, syempre, gusto ko na habang nagpapahinga ako, alam mo yun, na nagsiserve ka sa family mo like dito, sa magluto, sa house nyo, maglinis-linis, magbantay sa pamangkin kong maganda. Kasi ang bait-bait ng pamangkin ko, kaya thanks to God talaga sa bigay niya sa ate ko, na napakabait ng anak ng ate ko na si Naomi. Mana-mana siya sa mama at papa niya. So, ayan ko muna siya magkulo kasi pagkakulo ito, saka ko lang siya lalagyan ng sangkap. Ayan, di ba? Hayaan lang natin. Kasi, ewan ko, gusto ko talaga luto bago tayo maglalagay ng mga sangkap ang palasa. So, since nagkulo na siya, ito yung utos sa akin, ang ng mama ko, na laging 2 patis ang ilalagay natin para sakto at hindi na ako paulit-ulit ng timpla. So, 2 patis. Ayan. Pero, hindi ko pinupuno sa isang kutsara para syempre, alam niyo na, iwas tayo sa sakit sa bato or something sa UTI, ganito, ganyan. So, palin yan, sakto lang yan. So, hinalo ko muna para kumalat yung niya. Hindi lang ma-standby dun sa nalagyan, kundi kumalat ba, maanohan lahat. Kanina pala, habang pinapakuloan ko din yung baboy, inaalis ko yung sebo na sinasabi nila. Kaya parang wala nang sebo siya ngayon. Inalis ko na siya kanina. Inalis na namin ng mama. Ayan. Kasi yun yung sebo, yun yung isa rin sa nagbibigay lansa. So, nilagyan ko ng asin. Lalagyan na natin ng asin, guys. Sabi ng mama ko kasi, pag mga ganito daw, laging asin niya ay 1 kutsara, ganyan. Sakto lang. Pero hindi ko pinupuno yung kutsara talaga na isang sakto. Kasi syempre, para hindi sobrang alat. Kasi mahirap din yung sobrang alat. Sabi nga nung misis, di baling
matabang kasi nare-remedyohan pa. Mahirap pag sobrang alat, di ba? Pero hindi naman kasi pwede mo naman lagyan ng tubig, di ba? Parang kaya same din naman, nare-remedyohan parehas. Pero mas maganda talaga na sakto lang yung timpla. Hindi sobrang tamis, hindi sobrang alat, hindi sobrang tabang, kundi sakto lang. So, nilalagyan ko talaga siya ng sugar. Siguro ito yung laging secret weapon ng mama ko, yung maglagay lagi ng sugar. Kasi ang sarap talaga niya magluto. At ito yung suggestion lagi sa akin ng mama ko. Sa pagluluto, lagi niyang nilalagyan ng asukal. So, hindi ko muna to lalagyan guys ng magic sarap kasi nga, tatabihan ko yung pamangkin ko nito ng sabaw kasi paborito niya yung may mga sabaw ni Yumi. So, inalo ko muna at papahayaan ko muna siyang kumulo. Saka ko kukunan ng sabaw yung aking pamangkin. At saka syempre, bago ko ilalagay yung mga kangkong magic sarap, papalambutin natin ng bongga yung baboy talaga. Kaya nga, buti talaga nakaabot pa ako nito sa ng ate ko eh. Tinitingnan ko nga ito kung okay na, kung malambot na, pero medyo matigas pa rin talaga. So, hindi ko muna lalagyan siya ng magic sarap kasi nga, yung pamangkin ko. So, ito, lalagyan pala to natin ng sinigang mix, syempre. Pero syempre, papakuluan ko muna siya, guys, bago ko lalagyan ng sinigang mix. At yung sinigang mix talaga, pinapakuluan ko siya bago ako kukunan ng pamangkin ko ng sabaw. Dapat lutong-luto yung seasoning na ginamit natin, like yung sinigang at yung mga asin, di ba? At hindi na ako naglagay muna ng magic sarap. Pagtatabihan ko yung pamangkin ko. Kung napapansin nyo talaga, yung background ko is Paw Patrol kasi paborito yan ng pamangkin ko. Alam mo, kahit nga masakit yung ngipin niya, pag may Paw Patrol siya, as in, nawawala yung sakit niya. Siya may true player din yan. Ayan, tinitingnan ko kung malambot na nga. At yun sabi, medyo matigas-tigas pa rin talaga yung. Kaya so, hayaan na lang muna natin lumambot. Sabaw. So, kaya natin siya magkulo, guys. Grabe, kapagod din pala mag-voice over ganito. Pero, sige lang. Ang enjoy lang din naman, di ba, guys? Hindi ko alam kung nabidyoan ko ba yung paglagay ko dito ng sinigang mix. Pero, sige, wait na lang natin. So, yun nga, bang nagpapakulo ako nito, ganyan. Pero totoo lang talaga, sobrang grateful heart ako kasi ang daming pagsubok namin pero thanks to God, di ba? Napagtagumpayan yun. At higit sa lahat, kahit may mga pagsubok pa na dumarating, kasi siyempre nasa mundo pa tayo, parte talaga ng buhay natin yung masaya, malungkot, sagana, minsan naman kapos, may pagsubok pero may biyaya, may blessing, parte talaga yun. Pero laging magpasalamat kahit ano pang status ng life mo, kahit ano pang nararanasan mo sa buhay. Be always grateful and always praise God and always thankful at laging maging mapagpasalamat, laging i-appreciate, di ba? Kasi minsan nagiging blessed lang tayo kapag tagumpay, kapag masaya, kapag okay, pero minsan kapag malungkot, di ba? Kung ano mga negative na isip natin. Pero ang totoo, kahit ano pang season ng life mo, kahit ano pang nararanasan mo sa buhay, always grateful, always magpasalamat, always praise God. Kasi you know what? Ang mga problema o mga pagsubok na nararanasan natin, sometimes, nilulob ni Lord yun para hubugin tayo. Hubugin ang faith natin, para lalo ka tayo magtiwala sa Kanya, para ma-realize natin na wala tayong ibang needs sa buhay natin kundi si Jesus lang. Yun, kaya lagi tayo magpasalamat kahit ano pang status na nararanasan natin sa ating buhay. So, ayan. Nalagyan ko na pala siya kanina ng sinigang mix. Hindi lang nakita, hindi ko lang na-videohan. Ang nilagay ko ay isang buong sinigang at saka yung nilagyan ko din medyo kalahati. 1.5 na sinigang mix. Pero maliit lang siya. Parang ano. Ayan, nilagay ko na rin yung ating kangkong. At kinuhanan ko na palang pamangkin ko dyan ng sabaw, guys. So, ayan. Nilagay ko na yung ating kangkong.
After niyan, lalagyan ko yan ng magic sarap. Magic sarap, diba? Hindi talaga nawawala yung ating magic sarap sa anumang mga handaan o mga lutong ulam o lutong pagkain na kasi siya talagang pangpasarap din, no? Pero syempre, para sure na lahat, dapat lutong-luto rin yung ang magic sarap. Ayan, hinalo ko muna. Nilakasan ko din ng apoy dyan para mabilis din matunaw, maluto. So, ayan na, malapit na maluto yung sinigang natin at malapit na rin makabaon yung kapatid ko. Ayan, pumunta na si Kuya Amy kasi nga, ayan, naluto na rin dyan ang magic sarap, guys. Ayan. So, syempre, ang init na ng apoy. So, naluto din agad yun. Kaya, ayan. Kaya nag-enjoy ako sa pagluluto kasi hilig ko talaga siya and sobrang thankful ako kay Lord kasi may mga dahilan talaga minsan kung bakit minsan akala natin ay nai-stuck lang tayo kasi yun pala may tinuturo sa atin, di ba? At minsan naman ready tayo before tayo humaraw sa totoong laban, di ba? Parang bago ka humarap doon, buo ka na, di ba? At yun lang, tuloy lang at always pray. Ayan, lulutuin ko na, tsaka luto na yan. Lalo na mahirap naman kasi na malapok yun or masobran sa luto yung ating gulay. O malanta. Ayan, hindi ko alam kasi Bicol kasi ako, guys. I miss Bicol din, tagal ko na hindi nakaka-uwi sa Bicol. So, ayan. Ilagyan ko pa ng unting magic sarap para masarap. Para malinamnam talaga. Kasi nga kunti lang yung nalagay ko kanina. So, ilagyan ko siya ulit. So, ayan. Haluin natin. Lutuin natin ng isa, Ayan, guys. Luto na yung ating sinigang. Kanina, hindi ko na-videoan pero nilagyan ko talaga yan ng sinigang mix, guys. So, ayan. Luto na yung ating sinigang. Pansin nyo, nabawas na yung sabaw kasi nga tinabihan ko na yung pamangkin ko. So, ito na ang ating sinigang. Ayan. Thank you so much. Salamat po. Diba? Fresh pa rin. God bless. Thank you, Lord.